Ang bansang China ay nagkakaroon na ng isang hindi pangkaraniwang alaga. Ang nakikita nyo ay mga high-tech na makina na may kahangahangang kakayahan na niresemble na mukhang aso. Ano nga ba ang kaya nilang gawin? At bakit nga ba naglabas ang China ng ganitong mga robot? Yan ang ating aalamin. Ang militar ng China ay malapit nang magkaroon ng napakabigat na tagumpay sa teknolohiya at nagsisimula ng palitan ang mga sundalo ng mga robot na armado ng mga rifles. Ayon sa mga researchers, ang mga semi-autonomous killer machines na ito ay kasing galing ng mga tao sa pagbaril ng mga target. Inaasahang mapapahusay ito sa kakayahan ng mga sundalo sa labanan at magbabantay sa mga mahahalagang pasilidad. Ang isang Chinese robot dog na Unitree B2 ay patuloy na nagpapakita ng kahusayan. Ang robot na ito ay kayang magbalanse sa hagdan at maglakad ng hanggang 6 meters bawat segundo. Kaya nitong magdala ng higit sa 120 kilos at tumagal ng mahigit 5 oras sa isang battery charge. Ang unang modelo nito ay ang Unitree B1 na inilabas noong 2022 at ito ay ginagamit para sa pang-industriya. Ang Unitree B1 ay kayang lumangoy sa ilalim ng tubig, magdala ng hanggang 80 kilos na bigat at nagpapatuloy ito sa operasyon ng hanggang 2 oras sa isang battery change kung wala itong karga. Ngayon, ang Unitree Robotics ay nakagawa ng mas advanced na modelo, ang Unitree B2. Ang bagong modelo ay may timbang na 60 kilos at mas malakas ang mga actuators nito na kayang mag-produce ng torque na 380 Newton meters. Dahil dito, kayang magdala ang B2 robot dog ng hanggang 120 kilos na karga sa static na posisyon at higit sa 40 kilos habang gumagalaw. Sa kapasidad ng battery, umaabot ito ng 2,250 watt-hour, kaya rin maglakad ng robot na ito ng mahigit 5 na oras ng walang karga na halos umabot ng 20 kilometro at mahigit 2 oras rin kapag may kargang 45 kilos na bigat. Ang mga actuators ng robot ay nagpapahintulot na makagawa ito ng mahahabang talon na higit sa 1.6 metro ang taas at tumatakbo ng pinakamabilis na aabot sa 6 metro bawat segundo. Napaka-stable din ng robot na ito. Ang B2 ay kayang magpanatili ang balanse kahit sa madulas na sahig na natatakpan ng balat ng saging at kahit pa itinutulak din ng mga engineers. Ang matinding stability nito ay nagbibigay rin ng kakayahan sa B2 na hindi matumba habang naglalakad sa hagdan kahit na sinusubukan ng mga engineers na pabagsakin ito. Tinutulak at hinihila ito ng lubid at pinaulanan ng mga troso sa ilalim ng mga paa nito. Ngunit hindi ito natumba. Kaya rin ng Unitree B2 na maglakad sa hagdan kahit na nakatalikod o patagilid. Kaya rin nitong umakyat sa 45-degree na slope at gumalaw sa mga cluttered surfaces. Para sa spatial orientation nito, gumagamit ang B2 ng LiDAR, depth camera at regular high-resolution camera. Planong gamitin ang robot sa industriya para sa remote inspection ng mga bagay at balak din ng militar na gamitin ito sa kanilang mga layunin. Bukod pa rito, madaling makonvert ang Unitree B2 sa isang wheeled version sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng lower parts ng mga binti nito. Ang robot dog ay may camouflage green tones at protective mesh at ito ay ang pinakabagong imbensyon ng Chinese military. Sa China Airshow presentations, kitang-kita na ang robot dog na ito ay kayang umakyat at bumaba, gumalaw sa lahat ng direksyon at umikot sa kanyang axis. Bagamat ito ay exciting, marami ring nakapansin na ang Chinese robot ay kahawig ng modelo mula sa Boston Dynamics at ito ay isang kumpanya na kilala sa paggawa ng ganitong mga robot. Hindi pa tiyak kung nakuha ng China ang lisensya mula sa American company o nagawa nilang kopyahin ito. Bukod pa rito, maraming eksperto ang nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa posibleng paggamit ng mga robot na ito sa layuning militar na kung saan ay kinatatakutan ang posibleng paglala ng international tensions at isang arms race. Ipinapakita ng China ang mga advanced military technologies sa harap ng tumitinding tensyon sa United States. Kamakailan lang, ipinakita ng China ang mga bagong samples ng high-tech weaponry, kabilang ang mga shooting robot dogs, drones at spy balloons. Noong huling bahagi ng October 2022,
inilabas ng China ang isang robotic dog na may machine gun na kayang ilipat ng isang drone. Sa isang video clip, isang drone ang naghatid ng robot dog sa bubong ng isang gusali. Pag-alis ng UAV, ang robot dog na may machine gun sa likod nito ay tumayo at sinimulan ang pag-survey sa landing area para sa mga posibleng kalaban sa loob ng firing range. Ang ganitong mga drone ay maaaring gamitin upang atakihin ang mga mahihinang posisyon sa likod ng linya ng kalaban o upang okupahin ang mga rooftop na nagpapahintulot ng three-dimensional attacks. Ayon sa video, ang mga automatic rifles, machine guns o handheld grenade launchers na ginagamit ng militar ng China ay maaaring ilagay sa likod nito. Ipinapakita nito na kayang umabot ng robot sa bilis na hanggang 14.5 km bawat oras at kayang mag-operate kasabay ng infantry at armored vehicles. Ang armas na ginagamit ng RoboDog ay ang magaan na Chinese QBB-97 machine gun na kayang magpaputok ng hanggang 650 rounds bawat minuto na may epektibong range na hanggang 400 metro. Ang armas ay nakakonfigure sa bullpup layout at gumagamit ng bagong Chinese 5.8mm intermediate cartridge sa base version nito. Ang bagong combat robots ng Chinese Army ay na-adapt sa anumang terrain at kayang palitan ng mga sundalo sa mga partikular na delikadong misyon. Sa bansang United States naman, isang robot dog na may flamethrower sa likod nito ay binibenta na. Ang manufacturer na Throwflame ay unang ipinakita ang kanilang bagong likha na tinawag na Thermonator noong nakaraang summer at ngayon ay available na rin ito para bilhin. Ang kumpanya ay nagbahagi ng isang bagong video na nagpapakita ng mga kakayahan ng Thermonator. Sa videong ito ay nagsisimula na ipakita ang paglalagay ng fuel ng flamethrower sa likod ng robot. Pagkatapos nito ay makikita ang Thermonator na nagbubuga ito ng apoy, kabilang ang isang frame na nagpapakita ng kanyang kakayahang tumalon. Sa kanilang website, ipinakilala ng kumpanya ang likha bilang ang world's first flamethrower-equipped robot dog. Ang presyo nito ay halos $10,000. Ang ilang mga kritiko ay nagbabala na kung ang robot ay mapunta sa maling kamay, maaaring magdulot ito ng seryosong problema. Gayunpaman, hindi itinuturing ng mga developer na ang kanilang likha ay isang armas. Ipinoposisyon nila ang robot bilang isang tool para sa special effects. Isinasaalang-alang ang aktibong pakikilahok ng Throwflame sa film industry. Iniulat na ang modelo ng robot dog na may flamethrower ay pinili mula sa Unitry Go 1 series na isang maliit na quadruped robot. Ang mga gumagawa nito ay maaring gumamit ng mas malaking modelo mula sa Boston Dynamics, ngunit marahil pinili nila ang opsyong ito para sa versatility at maneuverability nito. Inilabas na rin ang pinakabagong robot dog na tinatawag na Ghost V60 na aktibong ginagamit ng militar ng United States at United Kingdom. Ang militar ay tumutukoy sa development na ito bilang Army's Eyes and Paws. Sa kasalukuyan ay sinusubukan ng mga sundalo mula sa 23rd Parachute Engineer Regiment ng United Kingdom ang kakayahan ng robot dog kasama ang mga eksperto mula sa Robotics Expeditionary Center ng Defense Equipment Group. Susuriin nila kung gaano kahusay ang operasyon ng makina sa iba't ibang kondisyon at kung gaano ito magiging kapaki-pakinabang sa battlefield. Alam nila na ang V60 quadruped ay kayang mag-navigate sa komplikadong terrain sa urban areas o sa kalikasan sa bilis na hanggang 10 km bawat oras at magdala ng kargang hanggang 10 kilo. Ang robot ay maaaring ihatid sa task area gamit ang helicopter o parachute drop at pagkatapos ay kontrolin ng operator gamit ang isang espesyal na controller. Walang autonomous mode na ibinigay. Gayunpaman, may proteksyon ng electronics nito laban sa ulan at iba pang kondisyon ng panahon. Ang built-in camera sa harap, likod at gilid ng robot ay nagbibigay ng 360-degree view na sinusuportahan ng light detection and ranging visualization system. Sa modernong combat environments, mas nagiging mahalaga ang robotics
na nagpapahintulot sa mga sundalo na kumilos ng mas mabilis at mas matagal. Ang four-legged Ghost V60 ay nagbibigay ng pinahusay na situational awareness para sa mga sundalo sa ground. Maaari itong magsilbing mata at tenga ng mga sundalo sa frontline na nagpapataas ng accuracy sa target identification at capture ayon sa isang engineer ng British Army. Sinabi rin niya na maraming paraan ang militar ng Britanya para magamit ang robot. Halimbawa nito ay maaari itong magdala ng mahalagang kagamitan sa mga sundalo, mag-scout ng mga mapanganib na lugar at magsagawa ng mga combat tasks na delikado para sa mga tao. Dapat nitong mabawasan ang panganib sa buhay ng mga sundalo at gawing mas madali ang kanilang trabaho. Isa pang robot dog mula sa China ay ang ipinakita noong November 2022. Ito ay may machine gun na may night vision system. Ang mga imbensyon ay nakatuon lamang sa machine guns na may infrared laser aiming system. Ang gun platform ay kontrolado ng remote operator at hindi tulad ng mga modelong walang automatic systems, ang automatic models ay kayang sundan ang mga gumagalaw na target. Mahirap i-install ang baril dahil sa bigat nito at ang epekto ng pagputok. Pero patuloy pa rin ang People's Liberation Army sa pag-aaral at paggamit ng ganitong klasing robot na may mas mabibigat na armas at kayang kontrolin mula sa malayo o mag-operate ng mag-isa. Sinasabi na may dala itong 14 kilo na baril at pinapatakbo gamit ang isang military tablet. Mayroon din itong mga kamera na may 360-degree na view at maaaring magtrabaho ng mag-isa o kontrolado mula sa malayo. Pero hindi pa inilalabas ang mga detalyadong teknikal na impormasyon tungkol dito. Sa Army 2022 Military Exhibition sa Moscow, ipinakita naman ng Russia ang kanilang bagong robot dog na may grenade launcher. Ginawa ito ng kumpanyang Intellect Machines na kung saan ang robot na ito ay mukha ng aso. Ang robot na ito ay may kakayahang magpaputok ng eksaktong pagtama, magtransport ng mga armas at magagamit sa mga civilian tasks tulad ng reconnaissance, pag-navigate sa mga debris at paghahatid ng gamot. Sa labanan naman ay magagamit din ito para sa pagtulong sa pag-target, pagpapatrol at seguridad. Pero may mga pagdududa din sa United States tungkol sa originality ng robot na ito at iniisip na baka kopya lang ito ng robot ng China. Ang Model M81 ay tinakpan ng tela para maitago ang pinagmulan nito na nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa manufacturer nito sa Russia ayon sa mga American experts. Sa kabuuan, ang teknolohiya ng mga robot dogs ay mabilis na umuunlad na nagdadala ng maraming benepisyo at posibleng panganib. Ang paggamit ng mga robot dogs sa militar ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa modernong labanan, ngunit kinakailangan din ng maingat na regulasyon at oversight upang maiwasan ang mga potensyal na panganib. Sa iyong palagay, maganda nga ba ang patutunguhan ng mga robot na ito? O ito kaya'y magiging rason upang mas lalala ang malaking tensyon sa bansang sangkot sa kaguluhan? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.